Magandang gabi po, Sir Misteryo. Sana po mapakinggan ninyo ang kwento kong ito tungkol sa ate ko, si Ate Maris, at sa kung paano nagbago ang buhay niya dahil sa isang bagay na hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin akong isipin. Bata pa lang ako, alam ko nang marami sa amin sa probinsya ang naniniwala sa mga albularyo, dasalan at mga anting-anting. Pero kahit ganon, hindi ko akalaing mangyayari ito mismo sa pamilya namin. Noong 2014, may nanligaw kay Ate Maris, si Randy, isang construction worker na bagong lipat lang sa barangay namin. Tahimik lang siya sa umpisa, pero halatang may gusto kay ate. Ang problema, hindi siya gusto ni ate. Sabi ni ate noon, maginoon naman siya, pero may kung anong kakaiba sa tingin niya. Parang lagi akong minamasdan kahit malayo. Lumipas ang ilang linggo, nagsimulang magbago si ate. Madalas siyang tulala, parang wala sa sarili. Hindi na siya pumapasok sa trabaho at minsan, gigising na lang kami na umiiyak siya habang sinasabi, andito siya, nasa labas ng bintana. Hindi siya umaalis. Pero tuwing sisilip kami, wala namang tao. Minsan, nakita kong may mga itim na kandila at basag na garapon sa likod ng bahay. May papel pa na parang may pangalan ni ate at ni Randy. Pinagalitan ni tatay sa atin noon kasi baka raw nilalaro lang siya ng kung sino. Pero ilang araw matapos noon, mas lumala ang kalagayan niya. Sabi ng mga kapitbahay, baka raw may gayuma. Dinala namin siya sa simbahan. Pero tuwing may dasal, bigla siyang sisigaw, umiiyak at minsan tumatawa na parang hindi na siya yun. Sabi ng pare, baka raw hindi lang basta sakit sa pag-iisip, baka may nakadikit na masamang elemento. Lumipas ang ilang buwan, pinasuri namin siya sa doktor. Sinabing may psychotic break daw, pero walang malinaw na dahilan. Kahit anong gamot, hindi gumagana. Tuwing gabi, naririnig namin bumubulong siya ng pangalan ni Randy. Tapos biglang tatawa o minsan sisigaw ng, ang sakit, ang init. Isang gabi ng 2015, napansin kong wala siya sa kwarto. Nahanap namin siya sa likod bahay. Hawak-hawak yung lumang garapon na nakita naming dati. Tapos tinatakpan niya ng lupa habang paulit-ulit sinasabi, ibabalik ko na, tama na. Kinabukasan, dinala namin siya sa isang albularyo sa Lipa. Habang dinadasalan siya, biglang nagsuka si ate ng itim na likido na may bulok na langis. Sabi ng albularyo, may laman ng katawan niya, isang uri ng gayuma na ginamitan ng dugo. Pagkatapos noon, unti-unti siyang bumuti. Pero hindi na siya naging gaya ng dati. Parang may parte ng isip niya ang naiwan sa dilim. Hanggang ngayon, tahimik lang siya. Minsan, bigla na lang tatawa habang nakatingin sa wala. Nang magtanong si tatay sa mga dating kakilala ni Randy, sabi nila lumipat daw ito ng bayan noong 2016. Pero may isa raw na nagsabi na nakulong si Randy sa kabilang probinsya dahil sa reklamo ng ibang babae. Parehong nasira ang isipan. Minsan, kapag dumadaan ako sa harap ng kwarto ni ate, naririnig ko siyang bumubulong. Huwag mong tignan ang mata niya, Jericho. Doon nagsisimula ang lahat. Hanggang ngayon, tuwing naaamoy ko ang pinaghalong pabango at langis ng nyog, parang bumabalik lahat ng takot. Hindi ko alam kung totoo nga ba talaga ang gayuma. Pero kung nakita mo kung anong nangyari sa ate ko, hindi mo na kailanman gugustuhin malaman.